ka-JD Channel, ito po muli ang inyong mga kasama, Jason De Asis, sa ating mga ibabahagi ngayong araw na ito. Kaugnay sa ating isang komento at opinion sa naging mensahe ni Yusek Ernesto C. Torres Jr. na nagbibigay liwanag sa tunay na kalagayan ng Makabayan Black at sa kahalagahan ng pananagutan sa demokrasya ng ating bansa. Sa matapang at makatotohanang pahayag ni Yusek Ernesto C. Torres Jr., binigyan din niya ang isang hindi may kakailang katotohanan. Ang Makabayan Black ay nasa gitna ng matinding krisis, hindi lamang sa panloob na pamamahala, kundi pati na rin sa pananampalataya ng taong bayan sa kanilang pinaglalaban. Mula sa kanilang pagiging tagapagtanggol umano ng mga mahihirap, ngayon ay unti-unting lumilinaw na ang kanilang tunay na motibo hindi para sa masa, kundi para sa sariling interes at pananatili ng kapangyarihan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front sa politika. Kaya nga po sinasabi nga nila, ito po ay isa sa mga pinakamahalagang punto na binanggit ni Yusek Torres ay ang pagiging dobleng mukha ng Makabayan Black. Sa harap ng kamera, madali para sa kanila na batikusin ng gobyerno at ang ating kasundaluhan. Subalit kapag sila na ang tinatanong tungkol sa karahasan ng armadong pakikibaka ng CPP, NP, NDF, bigla silang umiwas. Lumalabo ang sagot at hindi makapagtakwil ng tahasan sa terorismo. Ito ay isang malinaw na pagtataksil sa kapayapaan at sa batas. Kung tunay silang naniniwala sa diwa ng demokrasya at sa kapakanan ng mga mamamayan, bakit hindi nila magawang kondenahin ang pagpaslang at pananakot ng mga rebeldeng grupo? Bakit sila masyadong mabilis sa paghusga sa mga aksyon ng Estado, ngunit hindi magawang singilin ang kanilang sariling hanay? Ang tunay na layunin ng Makabayan Black, ibinunyag ni Yusek Torres ang isang mahalagang katotohanan. Ang Makabayan Black ay ginagamit lamang ng party list system upang buhayin at pondohan ang armadong revolusyon ng CPP, NPA, NDF. Sa halip na mag-focus sa tunay na representasyon ng mga mahirap, kanilang inabandona ang kanilang pro-people advocacies upang itayong muli ang pundasyon ng kanilang kilusan na bumagsak na dahil sa pagpapatuloy ng whole of nation approach ng gobyerno. Wala na silang suporta mula sa masa, kaya naman ngayon ay nagiging palasak na lamang silang instrumento ng mga interesadong partido na may sariling motibo sa politika. Kaya nga po ang kahalagaan ng pananagutan at pagtatakwil sa karahasan, makita natin na tama ang sinabi ni Yusek Torres. Ang kasalukuyang mga pangyayari ay isang pagkakataon para sa mas batang henerasyon ng mga progresibong grupo na iwaksi ang armadong pakikibaka at yakapin ang tunay na demokratikong proseso sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon sa lehitimong pamamahala. Mas maraming mabubuting pagbabago ang maaaring makamit kaysa sa walang kabuluhang paggamit ng dahas. Ang tunay na paglilingkod ng bayan ay hindi nasusukat sa pag-aalsa, kundi sa pagsasagawa ng makabuluhang reforma sa loob ng sistemang demokratiko. Kaya nga po, ang hamon sa ating bayan, iwaksi ang peking progresibong grupo. Yan nga po mensahe ni Yusek Ernesto C. Torres Jr. ay isang malinaw na panawagan sa sambayanan. Ang ating demokrasya ay hindi dapat abusuin ng mga grupong nagpapanggap na tagapagtanggol ng mahihirap, ngunit sa totoo ay sumisira lamang sa ating bansa mula sa loob. Ang Makabayan Black ay dapat papanagutin sa kanilang paninilang sa bayan, dapat silang investigahan at kung kinakailangan tanggalin sa lista ng mga party list groups na kumakatawan sa marginalized sectors. Higit sa lahat, bilang mamamayan, tayo ay dapat maging mapanuri at mapanagot sa ating mga ibinoboto. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating kakayahang pumili ng mga lider na tunay naglilingkod at hindi nagpapagamit sa mga interes ng terorismo at karahasan. Kaya po sa ating konklusyon, isang panawagan para sa tunay na pagbabago. Ang krisis na kinakaharap ng Makabayan Black ay hindi lamang tungkol sa kanila, kundi tungkol sa hinaharap ng ating bansa. Dapat tayong tumindig laban sa mga peking progresibong grupo na ginagamit ang ating mga institusyon
upang itulak ang kanilang pansariling agenda. Naniniwala tayo na sa ilalim ng pamumuno ng ating pamahalaan at sa gabay ng mga matitino at tunay na makabayan lingkod bayan tulad ni Yusek Ernesto Torres Jr., mas lalo nating mapapalakas ang ating demokrasya at mapangalagaan ang interes ng tunay na naghihirap at nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Wakasan na ang paninlang, itaguyod ang tunay na paglilingkod sa bayan. At yan po yung ating binabahagi ngayon. Ito po muli, Jason De Asis sa JDA Channel, Ugaliing Tumutok.